Formal na nang tinanggap ng Kamara ang impeachment complaint na inihain ng iba't ibang advocacy group laban kay Vice President Sara Duterte. Bandang alas 4:30 ng hapon kanina, tinanggap ni House Secretary General Reginald Velasco ang formal impeachment case na inihain ng 17 complainants mula sa iba't ibang civil society groups. Sinabi ni Velasco na ang House of Representatives ay constitutionally mandated na aksyonan ang impeachment complaint na inihain batay sa 1987 Constitution. Sinabi ni Secretary General Velasco na batay sa Constitution, ang isang verified complaint for impeachment ay maaaring i-file ng sinumang miyembro ng Kamara batay sa isang resolution of endorsement. Nilinaw ni Secretary General Velasco na ang pagtugon sa impeachment complaint ay hindi discretionary act ng House of Representatives, kundi isang constitutional obligation. Malinaw sa Constitution, dapat matiyak ang fairness at naaayon ito sa rule of law. Pakinggan natin ang naging mensahe ni Secretary General Reginald Velasco. The Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed by civil society groups. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Pursuant to the Constitution, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives, but a constitutional obligation. The Constitution prescribes clear steps to ensure fairness and adherence to the rule of law. Impeachment proceedings are vital to preserve the integrity of the institution and affirming the principle that public officials are accountable to the people they serve. Accordingly, the House of Representatives will proceed with its duties on this matter. Eto namang mga sisters, oh! Impits pa! Kaya na, ayaw mo sila, karapatan nila yan eh. Pero, good luck sa inyo mga sisters! Eto naman, si Laila de Lima. Nagain ng impeachment, ang linis mo. Ang linis mo. Ang linis ng kamay mo. Oh, nako, may driver ka ba? Hindi. Kasi siyempre, kailangan, pagka malinis ka, kailangan may driver ka kasi madudumihan yung kamay mo pag ikay nagmamanibela. Oh, di ba? Oh, may driver ba to sila? Pambira naman. Oh, sige, ang linis mo, Laila de Lima, wala kang kaso, wala kang kasalanan, wala kang bahid ng droga. Sige, ihain mo pa yan. Nagsanib na ang dilaw at pula. Huwag nyo nga kami pinagluloko. Ha? Galawan yung lahat yan. Alam mo, you are all such a loser. Bakit? Kasi hindi kaya ng pula ang Duterte. Hindi rin kaya ng dilaw ang Duterte. So anong ginawa? Sanib. Hindi kaya ng pula ang Duterte. Hindi kaya ni Tamba ang Duterte. Obvious naman. Anong ginawa? Nakianib sa mga komunista. Di umano. Diyan sa mga sus, wag na tayong maglokohan. Alam naman na. Yung mga makakaliwa, mga rebel, sus. Loser. Ito dapat ilagay sa inyong uno. Mga loser kayo. Sige, pero magsanib kayong lahat. Hindi nyo matitibag si BP Sara at ang 32 million. Posible nga nadagdagan pa yan 32 million eh. Kasi alam mo, marami pang nagalit kay BP Sara noon. Ako, kasama ako doon. Isa ako sa nagalit kasi bakit hindi ka tatakbo magiging presidente ka na? Umanib ka pa kay Marcos. Sabi ko, ayaw ko talaga dyan kay Marcos. Adik yan, sabi ni PRRD. Naniwala ako kay PRRD. Kayo ba naniwala? Ewan ko sa inyo ha. Basta ako, sinasabi ko lang naniwala ako. Okay?
Ah. Kaya sabi ko, kayo sigurado nadagdagan pa yan si VP Sara. Sige, magsama-sama kayo. Ilan ba kayo? 300 dyan sa kamera. Pwe! O, tingnan natin ang lakas ni VP Sara. Ang bira, may mga pari pa, tapos mga Aquino, talagang dilawang tae na ito. Ay, pasensya mga sa mga kumakain dyan, ha? Ay, talaga naman, ito mga dilawan na mamayagpag. Oy, inudoro na kayo, hindi nyo ba napansin? Ha? Irrelevant na kayo. Nakisawsaw naman kayo dito sa ganap. Dahil alam ninyo, ambisyoso si Tamba. Anong ginawa nyo? Inuuto nyo si Tamba. Ginagamit ninyo. Ito namang isa, nagpapauto. Alam mo na nga laos yung mga dilaw na yan eh. Para lang maging relevant. Wala na talaga yan. Hindi makakabalik yung mga yan. Makakabalik lang yan dahil kung paggagawing sekretary ni Marcos, o kaya yan ay gagawin bibigyan ng posisyon, o kaya yan gagamitin sa kamera para pang-atake sa Duterte. Pero kung talagang kukumputin mo yung mga dilawan na yan, laglag na yan. Umiipal na lang yan eh. O, siyempre gamitan. Scratch my back. Hindi ko kaya si Duterte. Sabi ni Martin. Hindi ko rin kaya. Sabi ni De Lima, magtulong-tulong na lang tayo. Kainin mo yung suka mo, kakainin ko yung suka ko. Kainin natin yung mga isinuka natin. O, di ba? O, nako mag-away ang Marcos na yan, di ba? May pinatay nga si Ninoy eh. O, di ba? O, hindi ko sinasabi kung sino pumatay, pero isa yan sa pinagmulan ng EDSA 1 di ba? O, wag tayong maglokohan. Nako, loyalty niyo sa taong bayan. Baka sa bundok. Bakit sa bundok? Ewan ko. O, gusto nyo maniraan sa bundok, kayo na lang. Pwe! Ganyan din naman ang gusto nyo ma-eliminate si VP Sara. Hindi naman siguro patayin. No? Pero ang ibig ko sabihin lang, kahit gumawa ng napakabuti si VP Sara, hindi nyo makipupuna. Sasabihin nyo masamang tao pa rin si VP Sara. Ito ang problema sa Pilipinas. Hindi lang sa politika. Pangkalahatan. Ang laki ng problema natin sa insecurities. Siguro dahil mahirap tayong bansa, pagka mayroong nakakaangat, pagka mayroong maganda, may pogi, may sumisikat, kinaiinggitan. Kasi ganyan si VP Sara eh. Oh, wala nang gagawin. Kaya nga sabi ko, patayin nyo na kaya. Pati nung pagiging mayor niya sa Davao, di ba? Alam mo, ugali na ng gobyerno natin yan. Yung wala nang saysay na kaso, yung kay Pastor Kibuloy nga yung kaso sa Amerika, dismiss na eh. Kinalkal pa nila dito. Ito, sa Davao, kita nyo naman. Ang ganda-ganda naman ng Davao. Huwag nga tayo maglokohan. Sige nga, ano bang lugar niya mga quadcom na yan? Si Laila, ano bang lugar niyan? Si Dalper, ano ba itsura ng Laguna? Ano ba itsura ng Leyte? Ano ba itsura ng Ilocos? Huwag nga tayong maglokohan. Ang layo naman sa Davao. Di ba? Yung mga hindi pa taga Davao nagrereklamo. Alam mo, eto sa akin na. Nandidiri na talaga ako sa grabeng kaipokrituhan ng bansa natin. Minsan nawawalan na ako ng pag-asa na i-compare ko ang politika natin parang cancer. Para talagang wala ng pag-asa kung iisipin natin. Kailangan talaga ng milagro. May isipin mo, si Laila de Lima. Biglang napawalang sala. Pagkatapos nun, isa siya sa nagsampa. Isa siya sa kasangkapan sa pagsampa ng impeachment. Galing, no? Hindi halata. Pula ang administrasyon, biglang nawalang sala si De Lima. Tapos, biglang inatake si VP Sara. Major player pa sa impeachment. Wow! Marcos! Marcos, ang galing-galing mo. Pambihira, oh. Alam nyo, eto masasabi ko sa inyo, ha? Noong binanggit ni Marcos
na hindi siya sang-ayon sa impeachment, duda na ako una pa lang. Doon sa mga sumusubaybay sa akin, sinabi ko na yan sa videos ko. Huwag kayong maniwala kay Marcos. Kasi ganyan din ang ginawa niya sa ICC. Hindi raw papapasukin, hindi raw makikikooperate. Ngayon, iba na ang tono nila about ICC. Hahayaan na lang daw. Hindi sila makikialam pero hahayaan ng ICC. Iba tono. Tandaan nyo si Marcos, iba sinasabi, iba ginagawa. Kaya nung sinabi niya, bigla-bigla na lang. Pagkatapos, tandaan nyo to, may matigas na sinabi si Marcos about BP Sara. Pagkatapos nun, sabi niya, hindi dapat mag-impeachment. Doon pa lang duda na ako eh. Sabi ko, niloloko na naman tayo ni Marcos. Binubudol na naman tayo ni Marcos. Diba? O sige, i-like nyo. Yung mga nakapanood, i-like nyo nga, maglagay kayo ng like dyan sa comment section. Napanood nyo yan, sinabi ko yan. Eh, yung nagkatotoo. Pagkatapos ng sinabi niya na hindi siya panig sa pag-impeach, ayan, in-impeach ngayon. Dalawa lang yan eh. It's either talagang weak ito si Marcos, wala siyang magawa, or kasabwat siya rito. Pero hindi ako naniniwala eh. Kasi kung weak lang siya talaga, ibig sabihin, ginawa siyang tanga ni Martin. Alam natin that itong galawan na yan ay galawang quadcom, galawan sa kamera yan. Diyan nga ginisa eh. Kita mo, naging bida pa ito. I mean, ito ay may kaso. Napakawalan lang to si Dilima tapos biglang bida doon sa paglilitis kay PRRD. Ganyan po nangyayari. O, di ba? So, kung talagang si Marcos ay wala lang magawa kay Tamba at ayaw niya talaga ng impeachment, eh ginawa kang tanga ni Tamba. Eh, inutil lang dating mo dyan, Marcos. Sabi mo, ayaw mo ng impeachment? I mean, how weak? Di ba? Wala kang backbone. As a president, nagsalita ka, ayaw mo ng impeachment. After 1 day or 2 days ata, nagkaroon ng impeachment. Inutil ka, Marcos, kung ganyan ka. Ginawa kang tanga ng pinsan mo. Pero alam nyo, hindi ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala na ginawa siyang tanga ni Tamba. Mas naniniwala ako, kasabwat ka dyan, Marcos. Don't tell us na magpuproceed ang impeachment ng wala mong go signal. Ikaw ang naglagay dyan kay Martin. Eh di tanggalin mo si Martin. Ikaw, magiging speaker ba yan kung hindi dahil sa'yo? Eh ano bang napatunayan ni Martin? Wala. Wala naman napatunayan yan eh. Di ba? Huwag tayo maglokohan. Di ba? Gasino na lang palitan ni Marcos yan si Martin. Pero wala eh. So ako, ewan ko. Kayo, tingin nyo ba? Eh, wala lang magawa ito si Marcos sa pinsan niyang si Tamba kaya tumuloy itong impeachment? O kasabwat siya? Kung ako tatanungin ninyo, kasabwat siya dyan. Very obvious. Sabi mo lang no to impeachment, naguhugas kamay ka. Poncho Pilato ka. Para ka lang hindi masisi ng taong bayan. Diba? So, ilagay nyo sa comment section. Ano sa tingin ninyo? Ginawa ba siyang tanga ni Martin or kasabwat si BBM? Yung mga yan, yung mga congressman na yan, marami dyan, tahimik lang. Pero nakasuporta kay BP Sara. Yung iba dyan, tahimik lang dahil sakim din sa kapangyarihan. At alam nila, malakas pa ang Duterte. So kung yung mga susuporta dyan sa impeachment na yan, malalagay sila sa alanganin pagdating ng eleksyon sa 2025. Kaya ako talaga, sa tingin ko, hindi magtatagumpay ito. At kahit na ito ay tumakbo, nakaabang po. Nag-aantay lang ng go signal ang taong bayan, more than 32 million. Nag-aantay lang sa go signal at kung anong sasabihin ni BP Sara. Hindi papayagan ng 32 million
na bumoto kay BP Sara na tatanggalin siya ng 300 congressman. Hindi papayag ang taong bayan. So, kahit saan tingnan mong anggulo, kahit lumusot yan dyan, pagdating sa Senado, hindi lulusot yan. Malabo. Kaya, yung mga Duterte, chill lang tayo. Sabi nga ni Tamba, lang tayo. Chill lang tayo. Mag-apati-apati na lang muna tayo dyan sa bahay, okay? O yung may gusto mag-TikTok, mag-TikTok. Hindi to magtatagumpay. Oo. Ako bahala kayo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Pero in all honesty, malabong magtagumpay itong impeachment na to. Sa katunayan, huwag kayong magagalit sa akin ha. Huwag kayong magagalit. Ito naman ay aking personal. Sa isang banda natutuwa ako dito sa impeachment. Ito na ang posibleng maging mitya ng paghihimagsik ng damdamin ng mas marami pang Pilipino. Ito ang gigising sa 32 million plus. Kaya ako sa isang banda, may tuwa ako sa dibdib sa nangyayari ngayon. Inaapi nyo si BP Sara, ginagabitan nyo ng power, inaabuso nyo ang inyong posisyon. Si Marcos, ginagawang tanga mga Pilipino, kunwari hindi siya involved. Tingnan natin, ha? Baka mag-boomerang na naman yung mga pinaggagawa ninyo.